Ilan pa lamang sa mga kumandidato sa eleksyon 2025 ang nagpasa ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon po yan sa COMELEC. Yan po ay kahit halos 2 linggo na lang bago ang deadline nito sa June 11. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ngayong tapos ng eleksyon, panahon na ng pagpa-file ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato na naluman o natalo. Sa SOSE ay dinedeklara ang detalye ng pinagkagastusan nila sa eleksyon, ang natanggap nilang donasyon, at maging kung sino ang mga donor. Sa June 11 na ang deadline ng filing ng SOSE, pero ayon sa COMELEC, kakaunti pa lang ang nagsusumite. Wala pang 10 ang nagpapasa ng SOSE, at least dito sa main office ng COMELEC. Dito kasi sa main office ang tinatanggap natin ay mga posisyon ng senador at saka kongresista at party list. Nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bubusisiin nila ang mga isusumiteng SOSE gaya halimbawa ng mga kandidatong inendorso ng mga artista at influencer. Kailangan pasok sa limit sa ilalim ng batas ang gastos ng mga kumandidato. Sa Republic Act 7166, 3 piso kada registered voter ang pwedeng gastusin ng tumatakbong senador at party list. 5 piso kada botante naman kung walang suporta ng partido ang tumatakbo. Samantala, naghahanda na ang COMELEC sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pero nababahala ang komisyon na hanggang ngayon hindi pa malinaw kung ano ang gagawin sa 7 parliamentary seats na nakalaan para sa lalawigan ng Sulu. Matatandaang sa desisyon ng Korte Suprema, hindi isinama ang Sulu sa BARM na dapat ay may 7 upuan sa BARM Parliament. Para maabot ang kabuuang 80 seats, kailangan magpasa ng batas ang Bangsamoro Transition Authority para maipamahagi sa mga kasamang lalawigan ang 7 upuang ito. As far as the COMELEC is concerned, doon na lang po muna kami maghahanda sa 73. Kasi kung i-delay namin yung aming mga preparasyon dahil lang doon sa paghihintay sa 80 seats para po madagdag yung 7, baka po kasi makulangin kami sa panahon. Kaugnay naman sa barangayan SK elections sa Disyembre, nanawagan ng COMELEC sa administrasyon na bigyan din ng dagdag na 2,000 pesos ang mga gurong magsisilbi, gaya ng natanggap ng mga guro sa nagdaang eleksyon. Hiningan pa namin na reaksyon dito ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.